Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating Pangulong Duterte nasa kustudiya ng PNP. 29 million pesos na halaga ng marijuana at kush oil sa balikbayan boxes nasabat ng Customs Bureau. 31 sugatan sa salpukan ng mga bus sa EDSA, Guadalupe. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, hawak na ng Philippine National Police si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dumating sa bansa noong Martes, Marso 11 kasunod ng isang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Presidential Communication Office o PCO, natanggap ng Interpol Manila ang warrant mula sa ICC nitong umaga ng Martes. Dumating si Duterte sakay ng Cathay Pacific Flight CX-907 mula Hong Kong bandang alas 9:20 ng umaga. Ayon kay Senador Bongo, hindi sila pinayagang makapasok sa bahagi ng NAIA kung saan pinanatili si Duterte. Dagdag ng POC, ipinresenta ng Prosecutor General ang opisyal na abiso ng ICC. Sinuri rin siya ng mga doktor ng gobyerno at kinumpirmang nasa maayos siyang kalusugan. Matapos nito siya ay dinala sa Villamor Air Base at tanging mga doktor ang dating Pangulo lamang ang pinayagang pumasok. Sinigurado ng PCO ang transparency sa operasyon gamit ang body cameras sa pag-aresto. Bagamat tumanggi ang gobyerno sa ICC probe, obligado itong tumugon sa Interpol. Nasabat kamakailan ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 29 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana at kush oil na itinago sa dalawang malaking balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Ayon sa Customs, Intelligence and Investigation Service o CIIS, ang mga kahon mula Canada ay diniklarang naglalaman ng gamit pangbahay at personal na gamit na nakatakdang ipadala sa General Trias, Cavite. Natuklasan sa 100% physical examination ang 20,920 grams ng kush at 1 litrong hinihinalang kush oil. Kinundina ni BOC Commissioner Bien Rubio ang paggamit ng balikbayan boxes sa smuggling. Anya, insulto ito sa mga OFW na nagpapadala ng regalo sa kanilang pamilya. Ang mga sample ng hinihinalang droga ay isinailalim na sa confirmatory test ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sugatan ang hindi bababa sa 31 katao matapos magsalpukan ang dalawang bus sa EDSA Guadalupe Bus Carousel kagabi bandang 9:30 PM. Ayon sa MMDA at Makati Police, huminto ang isang bus upang magbigay daan sa isang motorsiklo, ngunit nabangga ito ng bus sa likuran. Depensa ng driver, pumalya ang kanyang preno. 8 ang nasaktan sa unang bus habang 23 ang sugatan sa ikalawa. Agad nagresponde ang otoridad, dinala sa ospital ang iba at nagpatupad ng rerouting upang maibsan ang trapiko. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere. At commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Tawag na ako! Morning, students! Morning! Brother! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.